Kung maliit lang ang iyong pera, paano mo nga ba ito mapapalago na hindi kailangang mamalengke, magluto, kay magsalansa ng bulto-bultong garapon sa mga naisipan mong negosyo? Isang batang-batang Pinoy ang gumagawa ngayon ng sarili niyang pangalan sa larangan ng stock market at investment na karaniwan ay playground lamang para sa mga top bankers at top investors. Si Marvin Hermo, isang financial advisor at planner, ay kinukuha na ngayon ng mga malalaking korporasyon o kaya mga mapipera sa lipunan, subalit hindi alam kung paano ito pangangasiwaan. Sa pagkalaos ng alkansya, stock market at investment na ba dapat ang punta? At ang makakamano-mano po natin ngayong gabi ang financial advisor at planner na si Marvin Hermo. Marvin, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi, Anthony. Sabi ko nga kanina, sa forma pa lang, mukhang tama itong mayayaman na lang kasi pinagkakausap ko ngayon. Mukhang mayaman kasi. Nadala lang sa forma. Sa forma. Okay, Marvin, if you don't mind, ilang taong ka na ba ngayon? Kaka-29 ko lang September. Batang-bata nga ito. Mas matanda pala ako sa iyo ng 8 taon. Hindi, 8 taon. Dahil ako ay 37 yan. Pagka 30. Una-una, sa edad mo yan, 29 anyos, kailan ka ba napasabak sa ganitong klase ng trabaho? Actually, ano lang siya nagsimula lang nung nagsimula na ako magtrabaho mga 6-7 years ago. Ano lang siya kung di nasabi kanina, yung background ko, engineering, napakalayo sa investing. Pero nagsimula lang kasi siya, gusto ko talagang mag-invest para sa kinabukasan ko. Na para pagdating ng punto na matanda na ako, tigil na yung trabaho, may pera ako na gumagalaw para sa akin, na hindi ako nakaasa kung kanino para sa kabubuhay ko. Kasi, so, paano ka napadpa doon? Engineering, napunta ka sa investment? Ayun, nung una kong trabaho, parang hindi ako naniniwala na may mga aksidente. May mga nakilala ko, nag-attend ako ng mga seminar, nagbasa ako ng mga libro na parang nag-inspire sa akin, nag-encourage sa akin, teka, hindi dapat nakaasa lahat ng pera sa trabaho. Kasi pag sa trabaho lang, titigil yun . Tapos pag sa trabaho lang, parang income ko lang, sa akin lang nanggagaling lahat. Pero pag may investment ka, yun yung napakagandang lugar na pwede mong puntahan kasi yung pera mo yung kumikita sa'yo. Kahit tulog ka, pera mo kumikita. Kahit nagpapahinga ka or namamalengke ka, ginagawa mo ibang bagay, kumikita yung pera mo. Pero paano, sino nag-inspire sa'yo para gawin ito? Ikwento mo sa amin, ano ba talaga yung ginagawa mo ngayon, yung day-to-day? Nagsimula yun kasi madami akong nakita na mga kamag-anak, mga kaibigan din mga kaibigan ng pamilya namin na kumikita naman sila ng pera, nagkakaroon sila ng oportunidad na magkaroon ng labis. Kaso, pagdating sa kanila ng pera, gastos. Nakita ko hanggang pagtanda nila, parang wala rin. So, napansin ko yun na hindi rin siya sa laki ng kinikita ng isang tao. Na kasi meron sobrang daming laki ng kinikita, pero lubog sa utang. Pero meron naman mga normal na Pilipino na hindi masyadong glamoroso yung buhay. Pero pag tinignan mo yung ano nila, napakagaling mag-ipon. Kaya hindi totoo na kailangan mo na sobrang laki ng pera para yumaman . Kasi pwede magsimula yan sa onte hanggang makita mo, lumalaki na siya. Ikwento mo nga sa amin, Marvin, kung ano yung ginagawa mo ngayon. Okay. Ngayon, kasama ako sa Efficiency Management. Kasama kami sa isang grupo kami na tumutulong na magbigay ng financial freedom sa mga Pilipino. Tinutulungan namin sila paano umalis sa utang, tinutulungan din namin sila na paano makapag-ipon, parang palitan yung mindset totally. Kasi hindi naman tinuro sa atin ito sa eskwelahan, tinuro lang sa atin, mag-aral ka na mabuti. Tapos pagka-aral mo na mabuti, kumuha ka ng magandang ng trabaho. Pag makakuha ka ng magandang trabaho, syempre, dadating din yung punto na tataas yung sweldo mo. Pero hindi tinuro sa atin, pagtaas ng sweldo, anong gagawin mo sa pera mo? At yun yung naging problema ng hindi lang sa Pilipinas, pero sa buong mundo madami kang makita na tao na hindi nila alam anong gagawin sa pera nila, na pagdating nila ng 40, pagdating nila ng 50, nagulat na siya, oy, magre-retire na pala ako pero wala akong ipon. Sige nga, maging specific tayo. Okay. Jeepney driver, OFW, o kaya ay nagtitinda ng taho. Okay. May 5-10,000 siya ngayon. Paano niya mapapalugi pera niya? Okay. Unang-una, kung jeepney driver or tao sa palengke, unang-una kailangan niyang gawin is tignan niya muna magkano ginagastos niya sa isang buwan. Pag nakuha niya yun, kailangan niya tinatawag ko emergency fund. Maglagay muna siya ng savings sa emergency fund na 6 months nun. So, kunyari, 5,000 yun, mag-ipon siya ng 6 months worth nun. Pag nalampasan niya yun, saka siya mag-invest. Kasi, napaka-importante na may ipon ka. Kasi kung wala kang ipon, pag kailangan hugutin mo yung pera mo sa stock market, hugutin mo yung pera mo sa bank. Kaya kailangan, may emergency fund ka, may pundar ka. So, for example, isang tao na sa palengke, may sobra siyang 5,000 piso na bukod na sa emergency niya. Tanong ko sa'yo,
tingin mo, magkano yung pera kailangan mo para maglagay ng pera sa stock market? Ano lang? Hula lang. Ako, Hula lang. patawarin mo ako, Marvin, mga ko sa bagay okay. na yan. So, turuan mo kami. Hindi Okay. ko talaga alam. Wala akong idea. Example, familiar ka sa Jollibee. Oo naman. Jollibee, Ito ba yung nakaganon? Ay, hindi. Sige, okay. Okay. Yun. Yung Jollibee, hindi alam ng tao na pwede ka maging shareholder, pwede ka maging part owner ng Jollibee ng 1,000 piso lang. So, example, ang Jollibee ngayon, nasa 100 per share kung bibili ka sa stock market. Pag bumili ka sa stock market nun, kailangan mo lang ng 10 shares, makapasok ka na sa Jollibee ng 100 pesos lang. And kung kunyari, Paano ako bibili? kakatok ba ako sa... Eto, may 1,000 ako dito. Okay. Pengi 10 shares. Ganun ba? Doon pumapasok yung stock market, doon pumapasok yung stock exchange na naka-centralize na siya in a way that hindi mo na kailangan kumatok sa Jollibee. Yeah. Kailangan mo lang kumuha ng broker dun sa stock exchange na siya yung gagawa ng transaction para sa'yo. Kaya madali na lang siya kasi kung ako may-ari ng Jollibee, hindi ako pupunta sa bawat Pilipino, gusto niyo ba mag-invest dito? Hindi. Yung kagandaan ng stock market. Okay. Ano nga gagawin ko para makarating ako doon sa Okay. kung nakachinelas na ako, papasukin ba ako doon sa Tech Tower o sa PSE o ano ba? Actually nga, di naman kailangan sa suot yun. Kailangan mo lang, may mapipilapan ka lang ng form, tapos may mapapasok ka na totoo nga ikaw yun na hindi mo yung pera na yun galing sa'yo, tapos ibang papeles lang, tapos yun na. Ano yan, Marvin, gaya nga ng binanggit ko, kailangan ba pumunta ako doon sa PSE? Okay. At sino ba broker dito ng paborito kong kumpanya? May 1,000 ako dito. Paano ang gagawin? Okay. Paano ang gagawin? Dalawa na ngayon yung proseso Mula nang nagkaroon ng online, pwede na silang punta sa internet shop na lang, internet cafe na malapit sa kanila, tapos print nila doon, tapos pa-pick up na lang nila kung nasan sila. So, pinipick up yun ng mga brokers kung nasan sila. So, hindi na nila kailangan physically pumunta mismo doon sa stock market, sa stock exchange mismo. Yung form at yung pera? Hindi, yung form. Piprint lang nila sa coffee shop, sa internet cafe. Pagka-download nila yun, pwede nila pa-pick up dun sa broker mismo. So kahit di na sila nakapupunta mismo sa TechTide, pupunta mismo sa Makati, pwede na lang di na nila kailangan kunin doon. Yung 1,000 ko, paano nyo makukuha ng broker? Yun naman, yung proseso nun, i-deposit mo na sa bangko. So, yung kagandahan dun is, hindi hinahawakan ng broker yung pera, nasa bangko din. So, ang minimum 1,000? Yung minimum, para bumili depende siya sa stock na bibilin mo. So, kunyari, Jollibee. Diba, yung mga malalaking kumpanya, yung mga malakihan, no? Malakihan. Example, kunyari, PLDT, yung PLDT, kunyari, bibili mo siya ng 2,700, kailangan mo bumili ng 5 shares. So, mga 12,000 pesos. Minimum of 5 pala yan. Oo, minimum of 5 para sa PLDT. Sa Jollibee, minimum of 10. So, parang ganun. Yung ABS-CBN, huwag muna tayo naman. ABS-CBN, 37. Kasi baka masingil na tayo. Mamaya, bago ka umalis dyan, sisingilin ka na namin. Yan ang investment namin dito. Napakaganda yung ABS-CBN na investment kasi parte na siya ng buhay ng Pilipino. So, at 37, alam ko, either 100 or 1,000 shares lang ng ABS-CBN. So, 3,700. Hindi ako nagkakamali. 3,700 pesos? Oo. Para makapasok sa ABS-CBN. Tinan mo nga na. Mamaya, turuan mo pa kami. Huwag ka muna aalis dyan, Marvin. At magsama ka ng pagtulungan nyo na ako. Sandali lang po at babalikan po natin. Magpaturo po tayo sa kanila, lalo na po yung mga kababayan natin na hindi malaman ang gagawin. Alam nyo, yung 5,000 piso, 10,000 piso, isang kain nyo lang sa restaurant ng mga magkakasama kayo, ubos yun eh. Pero marami tayong mga kababayan, hindi nila ginagastos, iniisip kung ilalagay ba sa baol, lalagay ba sa ilalim ng unan, o ating pong gamitin ang ating kaalaman sa stock market sa pamagitan po na ating bisita. Abangan po ninyo ang ating tuloy-tuloy na kwentuhan. Ito po ang dapat yung abangan sa aming pagbabalik. Balikan po natin ang ating kamano-mano, ang financial advisor at planner na si Marvin Hermo. Marvin, magandang gabi uli sa iyo. Magandang gabi, Anthony. At nagtawag po siya ng restback, si Ryan Figueroa. Isa na pong investor. Ryan, kumusta? Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi, Anthony. Isa ka pala sa mga nainganyo nitong si Marvin. Paano ba nangyari? Actually, medyo matagal na niya akong iniengganyo sa stock market eh. Kasi dati naalala ko, tinanong niya ako, saan mo nilalagay yung ipon mo? Sabi ko, sa bangko. Iba nga sa payroll account ko lang eh, hindi naman kumikita ng interest. Lalo na. So, yun yung sinabi ko sa kanya. Tapos nagkwento siya tungkol sa stock market. Pero naengganyo kasi may mga iba din akong kaibigan na, halimbawa, nasa June pa lang or July, tuwang-tuwa sila, sinasabi nila maagang pamasko daw. Dahil nag-stock sila. So, hindi ko naiintindihan nung mga panahon na yon.
Tapos biglang inimbita ako ni Marvin na umattend sa mga seminar niya. So nung naiintindihan ko na, doon ako naengganyo magsimula mag-invest sa So, stock kailan ka market. nag-umpisa? Anong Actually, petsa? itong taon lang. Itong taon na to. Oo. Kumusta naman? Kumusta naman yung mga unang buwan? Nung unang buwan, medyo kinakabahan. Ah. Kasi parang unang salta eh. So hindi ko pa alam anong... Well, nagturo na siya. May mga basics na akong natutunan. Pero iba pa rin eh pag ikaw na mismo yung nandun eh. So, nung nandun ka na, una-una, magkano ba pinuhunan mo? 5,000 lang muna. 5,000? Oo. Siguro, ngayon, may ideya na tayo. Magkano na yung 5,000 mo ngayon base din sa shares na nabili mo? Well, dinagdagan ko ng dinagdagan habang nagkaka-kumpiyansa ako sa pag-invest. So actually, yung 5,000 na yun, dumoble na siya. So, doon ako na-inspire eh, na kung pwede palang kumita ang mga Pilipino ng mas malaki kumpara dun sa nasa savings lang o nasa time deposit lang, na pareho nyo namang iniiwan eh. At ang nakakatuwa pa dito kasi, hindi ko kailangan bantayan araw-araw. Magugulat na lang minsan, paggising ko, pag-check ko sa online account ko, kumita na pala ako. So yun yung nakakatuwa dun eh. Marvin, may lugi ba? Stock market? Ano siya at the end of the day, yung stock market negosyo yun. Oo. So, hindi siya katulad ng bangko na 100% makukuha mo yung capital mo. Pero may mga panahon na tumataas, bumababa yung presyo. Yung pinaka-importante doon, pag nag-invest ka sa stock market, may plano ka. Tsaka inaaral mo na mabuti. Alam mo kung kailan ka papasok, alam mo rin kung kailan ka lalabas. Na kahit ibang tao nagpapanik, natatakot, pero may plano ka, may sistema ka, susundin mo yun. At hindi ka parang at the end of the day, kikita ka pa rin ng pera. So, tama ba itong nasabihin ko na ang kailangan mo lang invest dun sa stock market ay yung sobrang pera mo? Tama yun. Hindi yung parte ng budget mo sa Oo. araw-araw. At hindi, para sa akin din yung in-invest mo sa stock market, so yung pera na pag iniwan mo, pwede mong iwan ng mas matagal. Hindi mo siya gagamitin ng 6 months o ng 1 taon, or kung kakasal ka, gagamitin mo yung pera pang kasal, baka hindi na kayo kasal. Batay doon sa natutunan mo sa mga seminar niya, gano'ng kalaki pagkakaiba doon? Time deposit at saka yung kapanatag na kalooban mo doon kumpara doon sa stock market, yung tubo noon saka yung kapanatagan ng loob mo. Well, yun nga, whether savings o time deposit, sa isang taon, magkano lang ang kinikita? 1%. O sabihin natin, maximum 5%. Pero pag nag-invest ka sa stock market, minsan sa isang araw, posibleng mas malaki pa sa 5% ang kitain mo. Ngayon, ang maganda doon, kapag long-term yung goal mo, minsan, kukita ka ng more than 100% eh. Basta alam mo kung saan mo ipapasok yung pera. Kailangan talaga magaling ka sa tadya. Pero huwag kayong makisali sa insider trading. Yung mga kinakasuhan ngayon dyan. Okay, wala namang age requirement dito, no? Alam ko normally, 18 and above. Pero may mga nakikita ko na yung mga magulang muna yung mga nag-aano para sa mga anak. Kasi may nakikita na college pa lang, nagsisimula na. Siguro, ikaw munang hihilingan ko ng payo sa mga katulad mo, nagsisimula pa lang, saka dun sa mga kababayan nating gusto mag-stock market pero natatakot dahil sa masyadong technical, baka malugi sila. Go ahead, ano masasabi mo sa mga kababayan natin ganun? Well, dahil nga, may internet na naman. Ako, aside dun sa mga seminar na attendan ko, nag-research din ako. May Google naman, meron din sa YouTube, may mga videos na mapapanood doon kung paano magsimula mag-invest. So, bago ka magsimula talaga, yun nga, sabi ni Marvin kanina, yung perang ilalagay mo doon ay yung hindi mo kakailanganin for the next few months. Tapos, bago ka talaga magsimulang bumili, aralin mo din muna. So, meron namang mga seminars dyan, meron din sa internet. So, kung punta ka lang sa internet cafe, mag-research ka lang, mag-type ka lang Philippine Stock Market o Philippine Stock Exchange, marami ka ng resources na makikita doon eh. Ryan, maraming salamat sa iyo. Marvin, Yes. Dalawang maikli na lang, no? Una, saan ka ba ako contact? Para doon sa mga gustong magpaturo sa iyo. Okay, website namin, efficience.ph, or kahit sa Twitter lang, hanapin nila Marvin Hermo, or Facebook Marvin Hermo. Yun, tapos pwede na lang message doon, sasagot ako doon. Oo. Ito na yung pinakapanghuli. Kung papasok ako, halimbawa ngayon, anong klaseng sektor ang dapat kong mapasukan? Di ba, may uso yung mining, merong manufacturing, merong telecoms. Bigyan mo kami ng idea. Kung sa Lunes ka mismo ako gusto kong ilagay muna sa banking industry. Kasi yun yung isang malaking reflection kung ano meron ang ekonomiya natin. Nakikita natin
sa past few days, sobrang ganda ng tinakbo nun at nagre-reflect yun dun sa economy natin. So, pili kayo, daming napakagandang bangko, piliin nyo yung bangko na kilala nyo, yung pinaka-importante sa stock market, bibilin nyo ang kumpanya na pinapaniwalaan nyo, tapos alam nyo na, kung magsara man ng stock market bukas, sa 10 taon nandun pa rin yung kumpanya yun. Kasi at the end of the day, kumpanya yan lahat eh. Kumpanya, kung matibay yung kumpanya, maganda yung kumpanya, kikita yung pera mo. Yun. Marvin, maraming salamat sa iyo at good luck po sa inyo. Tatawagan namin kayo lagi pagka kami pumasok na sa stock market. Thank you very much. Mga kabarkada, alam po nyo, kasalanan din marahil ng ating mga magulang at ng iba pang mga magulang kung bakit maraming anak ng natulad ko po, hindi nasanay na kumilos na parang aasenso sa buhay. Ang oryentasyon po kasi sa atin, magmula pa sa kamusmusan, mag-aral tayo mabuti para pagdating ng panahon na makatapos tayo ng pag-aaral, makakapasok agad tayo ng trabaho. Tanggapin na po natin na iminula tayo ng ating mga magulang na maging isang karaniwang empleyado sa halip na maging isang negosyante o kaya maging bossing ng mga malalaking korporasyon. Kaya po marami sa atin takot pumasok sa financial planning at investment dahil una-una, wala tayong ipupuhunan. Pangalawa, mas gusto nating ikubli sa baol yung pera hanggang mabulag si Ninoy sa sapot ni Spider-Man. Sa isang banda po, hindi rin po kasi talaga tayo mamumulat sa financial management at tamang paghawak ng pera dahil hindi rin naman ito bahagi ng ating mga asignatura mula po sa elementarya, high school hanggang kolehiyo, maliban na lang kung banking and finance o kaya commerce ang kurso mo. Alam po niyo mga katropa, nakakatuwa na may makikilala tayong katulad ni na Marvin at Ryan dahil sa murang edad po nila, alam na nila ang pasikot-sikot ng pagpaparami ng pera. Kaya po simula ngayon, kakaibiganin ko na po sila. Kung magkakaroon po ng bagong muka ang edukasyon sa ating bansa, dapat po siguro ay maisama sa pagpapamulat sa mga mag-aaral ang financial management para alam din po nating ingatan ang perang pinaghihirapang kitain ng ating mga magulang. Sa pamamagitan po ng ganitong disenyo, matututunan din po ng mga kabataan ang fiscal discipline. Katulad po ng mga kababayan nating Ilocano, para hindi sila pabili ng anumang gadgets na maisipan nilang uso o nakita lang sa kanilang mga kaklase. Natapos na naman po ang hitik nating balitaan. Maaari nyo po kayong panoorin online sa studio23.tv at i-add sa Facebook. Huwag magpahuli sa mga pangyayari. Sa Lunes ulit, maging iba sa balita. Ito po si Anthony Taberna, ang inyong gabi-gabing kabarkada. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan.